Sa CCTV footage na ito, nakuha kamakailan sa tapat ng Sangat Elementary School sa San Fernando, Cebu, makikita ang grupo ng high school students na patawid ng kalsada. Maya-maya pa, isang estudyante ang patakbong tumawid nang hindi niya napansin na sa kanyang kanan may humaharurot na motor. Ang estudyante tumilapon at bumulagta sa kalsada. Ang bata lang, naluoy mo bata ko, ganing nga padaw na ba siya, kuya, tabi niya, kuya, pabangon ako, di akong papungko dire. May dahilan kung bakit sa ating mga eskwelahan at sa iba pang mataong mga lugar, may pedestrian lane. Dapat respetuhin, lalo na ng mga motoristang humaharurot. Ang nabundol ng motor, ang 13 anyos at grade 8 student na si Van Van. Kwento ng pinsan ni Van Van na si Mary Rose, nakasama niya nung nangyari ang aksidente. Patawid daw sila sa kabilang bahagi ng kalsada para doon hintayin ang kanilang sundo. Kanang nilabang mi sa pedestrian. Then katong isa kasi kay nanihunong na siya. Then may kabantay nga na ni overtake nga motor. So feel niya nga to nga safe siya kay wato yung motor nakita. Itong silang duha nagkakita na ko ka nang silang duha ka nang lagpot na sa unahan. Nanguro kog maayo atong sinagtawag sa ambulansya. Chat po niyang pinsan niya, na-aksidente na po siya sa motor. Tapos di namin alam na anong gagawin namin nun. Nabablay na ako pa. Pagdating ko ron, wala na akong naabutan. Kasi dinala na sa emergency. Di nagtatanong ako sa mga tao doon kung sino nakasagasa ng anak ko. Itinuro yung motor, tinidyakan ko. Wala na ako sa sarili ko. Si Van Van agad isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. At maswerteng nakaligtas. Nakita ko yung anak ko, naka-wheelchair, kasama yung pulis. Kala ko mawawala na yung anak ko. Masalamat ako sa Panginoon dahil binigyan pa siya ng pangalawang buhay. Nagtamo siya ng minor injuries. Hilo lang ako at sumasakit yung binti ko. Tumawid ako sa daan kasi yung kaibigan ko ay nandoon na sa waiting shed. Tapos mamadali ko kasi gusto ko siyang makausap. Ang motorsiklo ay hindi ko nakita. Akala ko nun patay na ako eh. Paano mo nasabing akala mo patay ka na? Kasi nakita kong Panginoon. Pero nasaan na ang nakasagasa kay Van Van? Ang driver ng motor, ang 24 anyos na si John. Hindi niya tunay na pangalan. Isinugod din siya sa kaparehong ospital kung saan isinugod din si Van Van. Nagtamo naman siya ng gasgas at pasa sa paa, sa kamay, ulo at likod. Papunta po ako sa Cebu. Nagmamadali po ako kasi late na po ako sa work ko. Hindi ko po nakita yung batang natawid kasi unexpected po yun. Hindi ko na po alam kung anong nangyari sa akin. Nawalan po ako ng malay. Ang motor na minamaneho ni John, kinumpiska ng PNP. Masasabi natin talaga na medyo mabilis ang takbo ng ating rider. So pag front brake niya, yung force is nasa harapan. So tingin namin sa investigation natin, tumambling ang rider after niyang magpreno. There is also negligence on the part of the victim, but depends on the decision of the court kung sino ang at fault. Dito sa incident natin, the victim can file a complaint of reckless imprudence resulting to physical injury. Pag minor lang, papasok siya sa arresto minor. Magsasampa kaya ng reklamo ang pamilya ni Van Van? Sabi ko sa sarili ko, kung may nangyayari sa anak ko, papatayin ko talaga yung driver. Nagkaharap ang mga magulang ni Van Van at si John. Hello ma'am. Kumusta po? Kumusta Giovanni? Okay lang. Patawad po sa nangyari. Hindi ko naman po yun sinasadya. Hanggang sa ma-okay po si Giovanni, handa po ako magsuporta. Humingi ng tawad, hindi raw niya sinasadya. Wala po sa isip ko po yan na takbuhan ko po yung responsibilidad ko. Parang bumaba yung yung galit ko. Wala kang problema sa amin. Gastusan mo lang yung anak ko. Pira tayo. Nasakitan di po ato sa inyong mga pansulti. Kaya di ta tao raman ta.
asa kita. Wala akong sama ng loob na nung nakabangga sa akin kasi hindi naman niya sinadya. Nitong Huwebes, sinamahan ng aming team si Van Van sa kanyang follow-up check-up. Yung sugat niya, mas humilom na wala namang mga fracture or bali. Sa lungs niya, sa baga niya, based on check-up, is okay lang din, so walang problema. Para namang maiwasang maulit ang insidente, ang DPWH at pamunuan ng barangay, minabuting pinturahan ulit ang kumupas ng pedestrian lane sa tapat ng eskwelahan. Ang number one mode of transportation kasi dito sa Cebu is motorcycle. Ang aking paalala sa kanila is ride with utmost care and passion, for they have a family waiting at home. Para sa ating mga pedestrian naman, huwag basta-basta tumakbo sa kalsada. Matutong tumingin sa kaliwa before pumunta, and pagdating mo sa gitna, tumingin ka ulit sa kanan. Ulit-ulit na paalala, ang pagtawid sa ilang lugar nakamamatay. Mag-ingat, huwag nating hintayin ito'y magkatotoo. Paano raw ba ma-crush back ni Crush? Sa viral story time na ito sa Facebook, maraming kinilig at naintriga kung paanong napaibig ni Rika ang kanyang long-time crush. My high school crush turned into my boyfriend. Happy 8th anniversary, babe! Mapapasana all na lang ako. Bakit ako naiyak at kinikilig? At tila pinagpala raw siya sa lahat. Ang totoo kong pangalan ay Jay Adanza. I identify myself as trans woman. Hindi ko na-expect na mag-viral siya. Parang nag-post lang ako kasi masaya ako na umabot kami ng 8 years. Heto na ang kanyang prayer reveal kung paano ka magiging crush ng crush mo. Isang araw daw nung high school, nung pagpasok sa classroom ng kanyang best friend, tila nag-slow-mo ang paligid. Nung meron siyang nakitang makisig na lalaki, si Vince. Nakaupo siya malapit sa basurahan. Tapos nakita ko siya, iba talaga yung tama eh. Talagang umistap yung mundo. May malakas na hangin, ganyan. Tapos parang love at first sight talaga ang eksena. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang. Pagkapareho lang tayo ng nararamdaman. Oh, baka pasukan na lang ako yung bibig mo, te. Boy next door. Tahimik, tapos moreno, matangos ilong. So yun, nainlabang lola mo. Para-paraan tip number 1. Gawin ang lahat para hindi mawala sa paningin ni Crush. So doon ako talaga nagpapansin sa kanya. Kumuha ako ng mga basura sa labas ng classroom nila. Pumasok doon at magtapon ng basura with matching maliit na boses na, "Excuse me, per. Pwede makitapon ng basura?" Makikitapon lang ng basura. Ini-ignore ko lang, parang papansin, ganyan. Pero si Rika, pumara-paraan. Vince. Pag nakikita ko siya, sumisigaw ako, "Hi Vince," tapos magtatago ako, ganun. Hindi naman kami talaga totally nag-uusap. Alam mo, nagkikita lang, ganyan. Tapos, syempre, pag nagpapapansin siya, yung mga kaibigan ko, inaasar lang ako. Yaman at kumakalit, pwede kang lumapit. Pag-usapan natin ang masimula. Hi, Vince. Masamang umamin, may gusto ka pa sa'kin. Mas mabuti nang magkaliwanagan. Dahil wa-effect pa rin kay Vince ang pagpapapansin ni Rika. Plan B na. Umaura ng bongga. Doon ako sa best friend ko mag-makeup, magko-contact lens ako. Tapos kahit may punit na yung contact lens, laban pa rin, tiis, ganda talaga. Magkaiba pa nga yung contact lens niya nun eh. Para-paraan, para lang ako'y mapagmasdan. Nakaabang sa daan kung saan pupuntahan. Pati mga event sa school, hindi pinalagpas ni Rika. Lalong-lalo na ang pinakahinintay niyang JS o Junior and Senior Prom. Maging agaw eksena sa JS Prom. Pero pagdating sa gate ng kanilang eskwelahan, ang plano ni Rika napurnada. Ay hindi, bawal yung ganyan, hindi. So, hindi kami nakapasok. So doon kami sa exit, umakyat ng mga friends ko, mga naka-heels pa kami. Pagpasok sa prom, ang inasahang happy moment kay Vince, napalitan ng heartache. Pag-arrive nga nun, ang eksena, may kasayaw na siya eh. Yung girlfriend niya. Nagkaroon ako ng girlfriend before. Siguro magto 2 years. Makit pa tayo ng gate, tapos may kasayaw na. For the sadness.
Pero si Rica, never say die. Walang susuko sa pamilyang to. Varsity siya. Tapos nag-basketball siya sa Plaza 6, Plaza 7, Plaza 9, Maharlika Court, Magsaysay Court. Oo, memorize talaga. Talaga pupunta kami doon. Hindi naman din talaga ako napansin. Practice na't lahat ng kanilang high school graduation. Si Rica, hopya pa rin o hope pa rin mapansin ni Vince. Pila-pila per section. Tapos nung sila na yung aakit mamarcha, dumaan sila sa ano namin. Tapos yun, sabi ko sa kanya, "Hi, Vince!" Hanggang sa Tuwa lang ako kasi kilala niya pala ako. pagka-graduate nila ng high school, nagkahiwalay ng landas si Rica at si Vince. Para-paraan tip number 5. Go, grow, and glow up. Sa puntong ito, sinimulan na ni Rica ang kanyang transition para maging isang transgender woman. Wala akong pinagawa sa face ko. Sa dibdib lang talaga. Nagpa-pageant ako. Laking tulong siya nung nag-aaral ako ng college kasi kumikita ako on my own, pinangbabaon ko. At makalipas ang 2 taon, muli silang nagtagpo ni Vince. Birthday nung best friend ko, na classmate niya. After nun, palitan ng text, ganyan. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung pag-uusap namin. Nag-text siya sa akin. Sabi niya, ganda-ganda mo, ganyan. Siyempre, nagganda-gandahan pa ako. So, nag-reply ako after 20 minutes ng thanks. Naging komportable na rin ako sa kanya. Bumibisita ako sa tinatambayan nila hanggang sa nagka-developan na lang din. I'm straight. I'm into girls talaga. I'm not into trans. Ganun. Pero nung sa amin, yung nangyari sa amin, yun eh. Mahal ko siya. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang. Pagkapareho lang tayo ng nararamdaman. Di naman masamang maming may gusto. Kapag sa'kin mas mabuti ng magkaliwanagan. Gayunman, hindi raw naging madali ang unang taon ng kanilang relasyon. Sinasabi nila, bakit bading yung jowa mo, ganyan. Hindi ko na lang pinapansin kasi kung papansinin mo pa, di ba? Dinidedma ko na lang. Mas importante yung kaming dalawa. Mas alam namin na mahal namin yung isa't isa. Masaya lang kami as long as wala kaming tinatapakan ng ibang tao. Pero ang mahalaga raw sa kanila, suportado sila ng kani-kanilang mga pamilya. Thank you kasi respeto mo ako. Tsaka ramdam ko talaga na totoo yung pagmamahal mo sa akin. Sana matupad yung mga pangarap namin. Promise, hindi tayo iwan. I love you. Magkaiba yung pag-welcome, magkaiba yung tinotolerate. Kumbaga, inuunawa naman natin. Ando doon pa rin ang pagtuturo ng simbahan. Hindi nawawala yon. Trans women are women. Maaaring magkagusto o ma-in-love ang isang straight na lalaki sa isang transgender na babae at manatiling straight, no? Dahil ang pagiging heterosexual ay isang sexual orientation kung saan ikaw ay attracted sa iyong kapwa-tao na ang kasarian ay iiba sa iyo. Ang Saudi Equality Bill ay para sa lahat ng Pilipino at para sa mga susunod pang henerasyon na maprotektahan sila sa mga diskriminasyon at panghahamak ng iba. Samantala, para ipagdiwang ang kanilang 8th anniversary, si Vince sinorpresa si Rica ng isang lunch date. Ako, it's a yes. Asan agad, ganun. Asan ang gown? Napag-uusapan naman yun. Kung para sa amin talaga, di ba? Bakit hindi? Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Tunay ngang love wins. Di naman masamang maming may gusto. Kapag sa'kin mas mabuti ng magkaliwanagan. Kamustahin po natin si Daxen, ang batang may kakaibang karamdaman. Siya po at ang kanyang kwento ang nagbigay sa atin ng gintong medalya sa New York Film and TV Awards. Oras ang kalaban nila noong mga sandaling yun.
Ang 14 anyos na si Daxen, nahihirapan ng huminga. Okay ka lang? Medyo mahirap huminga. Bakit tawag yung medic? Ang buong katawan ni Daxen, kapansin-pansing sugat-sugat at nagdurugo. Ang kanyang mata, pirmiring nakadilat. Walang nakakaalam ng tiyak na sakit ni Daxen. Kaya ang kanyang mga kapitbahay, pinagtulungan na siyang isinakay sa duyan na itinali sa kawayan. Okay lang matsyag mo, Dax? Okay lang? Okay lang? Ora ka pagsaliak? Mariklamo ka ha? Kung ano matsyag mo ha? Maingat nilang ibinaba si Daxen mula sa bundok. Wala sa amin itong pagod na ito, basta makatulong kami sa mag-anak namin. Kung pwede lang daw niyang makapiling ang kanyang ina na nung mga sandaling yon, kumakayod sa Singapore bilang domestic helper, si Daylin. Hindi talaga ako nagde-day off kasi sabi ko sa sarili ko, mag-iipon talaga ako para sa mga anak ko. And then ito na nga din po yung nangyari. Sobrang hirap talaga kasi nung nagkasakit siya, sabi ko sa amo ko, kahit mababaon ako sa utang para maggumaling na siya. Mula sa simpleng pantal lang sa mukha, ang kanyang buong katawan unti-unting nagsugat at nagdugo. Ako makatulog kasi yung sakit, tapos nagluluha. Nilalagyan ko na ng kumot yung may mga langaw, tapos may umalaw, katit, tapos parang mainit, mati pag nahanginan. Sabi ng kapatid ko, baka hindi mo ito maabutan. Pag tumunog ang cellphone mo, maiisip mo na siguro may masamang balita. Baka pag uwi ko, hindi ko na siya mayayakap. Ang tumatayong pangalawang ina niya, ang kanyang tiyahin na si Teresita. Hindi ako nadidiri niya. Kasi alam ko naman na hindi nakakahawa yung sakit niya. Yung pagmamahal na minakusagan na sobra pa sa mga anak ko, parang gumaling lang siya. Yung pagmamahal niya kay Daxen, parang sobra pa sa anak. Hindi siya nagsasabi nga, uwi ka na, pagod na ako. Hindi siya nagsasabi kasi sabi niya, sino pa ba magtutulungan kung di tayo? Gusto mo ko kasi gusto ko pang gumaling. Isang buwan lang matapos ma-admit si Daxen sa ospital dahil na rin sa bayanihan sa kanilang komunidad at sa galing ng tumingin sa kanyang mga doktor. Gayon din sa mga donasyon mula sa mga manunood ng KMJS. Si Daxen himalang gumaling. Pero ang ipinagpapasalamat daw noon ni Daxen, ang pag-uwi ng kanyang ina. Daxen! Love you, Dax. Sorry kung wala si Mama pag masakit mo. Mayad ka gid ka, di ba? Hambal ko mayad ka gid. Akala ko dati di na ako tatagal, ngayon grow. Ang kwento ng katatagan ni Daxen, hinangaan ng buong mundo. Mabuhay from the Philippines! Iginawad sa linggong ito sa kapuso mo Jessica Soho ang Gold World Medal sa 2023 New York Festivals. Thank you, New York Festivals, for all the good that you do and for recognizing our work and our team. Philippines, mabuhay!
Ikaw ba yan? Ibang-iba na itsura mo. Galing, di ako makapaniwala. Ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti, parang wala nangyari. Tsaka malusog siya. Kamusta ka na, Daxen? Okay naman. Kamusta ka naman, Dailin? Di ba nung finiture namin si Daxen, nasa Singapore ka? Umuwi po ako, inalagaan ko siya. Nawala yung mga, na baka mawala siya sa amin. Answered prayer na talaga. Okay na siya. Parang bumabalik na yung normal niyang katawan. Ang laki po ng improvement. Oo nga eh. Sabi ko si Daxen ba ito? Kasi nung una ka nakita sa video, di ba? Kalbo, tapos sugat-sugat yung balat. Kumusta pakiramdam mo ngayon, Daxen? Mabuti na po. Hindi na masakit yung mga balat? Kasi noon, panay lang ang ungol mo eh, dahil masakit. Yung mata mo, okay na? Okay na. Noon kasi po nung may sakit ako, hindi na po ako makatulong sa lolo at lola ko. Naawa din ako sa kanila kasi hindi sila makatulog kasi pag umiingaw ng tubig, tinatawag ko sila. Kung noon, parang baldadong nakahiga lang sa kama si Daxen. Ngayon, katuwang na niya ang kanyang lolo't lola sa pagpapastol ng mga alaga nilang hayop. Nung na-feature si Daxen, doon nagkaroon kami ng hope na maligtas yung buhay niya. Doon ko rin naisip na ang dami-dami palang taong handang tumulong. Kahit hindi mo kakilala. Yung sa mga donations, yun yung pinampagamot? Opo. Sa mga nag-donate po, sobrang thank you. Pinambayad sa hospital, pinambili ng gamot niya, tsaka yung mga follow-up check-ups niya. Sobrang thank you po sa inyo. Ito na po si Daxen, binigyan nyo ng pangalawang buhay. Ang pinakamalaking tulong daw na natanggap nila mula sa mga kapwa OFW ni Dailin. Kasi nakaka-relate sila sa story ko na ngayon malayo sa anak. Sobra silang na-touch sa story namin ni Daxen. Sila na, kumbaga, binibilang kada sentimo. Di ba? Alam mo yun, Yes po, ma'am. Dailin. Tinitipid nila yung mga sarili nila. Pero kapag kami napanood po sila sa KMJS na nangangailangan ng tulong, isa po sa mga nangunguna na magbigay ng tulong ng mga OFW. Maraming salamat po sa inyong mga OFW na laging handang tumulong. Mabuhay po kayo. Salamat din po sa mga rescuers na tumulong sa akin. Yung mga tumulong kay Daxen, yung mga nagbuhat, sobrang thank you to sa kanila. Talagang bayanihan eh. Wala sa amin itong pagod na ito, basta makatulong kami sa mag-anak namin. Kahit ako, tingin ko, hindi ko niwala mabuhay yun dahil sa kalagayan noon. Sa awa ako, napaluha rin ako. Pasalamat din ako dahil buhay na siya ngayon. Tuwang-tuwa po ako no, nakita ko. Sabi nga na sa akin, hindi na iyak si Papa Budol dahil magaling na ako. Matapos i-ere ang kwento ni Daxen, ang mga volunteer sa kanilang lugar nagtatag ng kanilang rescue group para makatulong din sa iba pang mga mangangailangan ng medical emergency. I started to conceptualize DLA sa time na na-rescue namin si Daxen. Okay, ready na. Doyan, lifting na kami. Nakita ko kung gaano kahirap yung rescue dito sa amin. Yun yung target namin, yung mga hinterlands kasi upland barangays kasi mahirap abutin ng responde. Para naman maiwasang bumalik ang kanyang mga sugat, pinagawan siya ng kwarto na merong aircon. Kapag mainit kasi nag-crack yung skin ko tas masakit. Hindi rin pwedeng pumalya siya sa pag-inom ng gamot para hindi na ulit makumbulsyon o magka-seizure. Magkano ba yung monthly na maintenance ni Daxen? Kulang-kulang 8K po, kasama na yung mga cream. 8,000? Po. Tapos yung sa pag-aaral pa ng 3 anak ko. Kasi 4 sila, no? Malaki-laki nga yung kailangan mong bunuin. Para kahit papaano may pagkakitaan, si Dailin nagtitinda ng kakanin. Kung ako lang talaga, ayoko na nga sanang umalis kasi yung sa nangyari kay Daxen. Parang naiisip ko baka maulit, kailangan niya ng care. Kailangan na kasi ng maintenance na gamot. Babalik po ako sa abroad. Saan ka ba babalik na trabaho? Ngayon po sa Dubai po ako pupunta. Maliit lang pero medyo mas madali kasi yung process. Ginagrab ko na yung ganung. Sana may mag-alok sa'yo dito ng trabaho. Sana nga po para hindi na ako alis. Dito po kasi maliit lang yung sahod tapos marami pang kaltas. Unlike sa ibang bansa, kahit malayo, buo yung sweldo na ipapadala ko sa kanila. Ano masasabi mo doon, Daxen? Hindi ko lang ba ito gustong umalis si mama pero kailangan kasi para sa kumot ko at maintenance. Sino mag-aalaga sa'yo pag wala siya? Nandiyan naman po si Lola at Lolo ko. Kung sakaling aalis ulit si mama niya, willing pa rin ako po mag-alaga sa kanya.
Kasama sa mga itinuturing ni Daxen na mga bayaning tumulong sa kanya ang kanyang mga doktor na nakadiagnose sa sanhi ng kanyang kondisyon. Nung nakuha namin yung kanyang history, nalaman namin na it was a drug-related adverse reaction. There was a point in time na ni-reintroduce nila yon, bumalik yung mga simptoma niya, especially yung mga rashes. Sa puntong yon, na-realize na yun yung nag-cause ng kanyang mga simptoma. Naging TEN na siya. 3 oras ang biyahe papunta rito sa Iloilo City para sa check-up ni Daxen. Any episode for the last month na nag-recur yung seizure mo? Wala man. Kamusta po si Daxen? So far, okay naman po siya. And then yung skin conditions niya, improving na. Continue lang din yung anti-seizure niya na medications for 5 years na maintenance para makontrol. Doon pa lang tayo magde-decide kung pwede na ma-stop. Salamat po sa inyo na pagaling niyo siya. Pwede ho ba ikwento niyo yung kanyang naging medical history from the time that he was brought here? Malala yung sitwasyon niya, puno ng sugat yung katawan. Meron na rin siyang anemia, no? Mga signs ng infection, nag-seizure nga po siya. No? Special case ho itong si Daxen, ano ho? Yes po, this is a rare case po. Kasi nga, sabi ng specialist natin, not all patients given with this kind of medications develop this reaction. Dok, kwento mo naman, paano naka-recover yung kanyang balat? Kasi yun yung remarkable eh. Wala na halos akong makita except for his feet. Paano na-reverse yung pagdudugo ng kanyang balat? He responded dramatically within 5 days. Yung hydration ng balat, making sure na hindi magkaroon ng secondary infection, that's what we did. Nurse, kailan nagsimulang gumaling si Daxen? After a month. 1 month lang? Isa siya sa mga na-close ko po na patient. Even po, na-discharge na siya, nag-chat pa rin po kami, kinakamusta ko siya. Very cooperative po. Case ni Daxen is inspiring sa lahat, especially sa amin din, because yung experience na nangyari sa kanya also reflects on our life, sa struggles namin bilang mga medical doctors. We know na difficult yung case niya, yung trust niya kay Lord, tsaka yung confidence niya sa sarili niya, talagang overwhelming. Daxen, ang galing-galing mo daw na patient. O ano masasabi mo sa kanila? Salamat po. Samantala, dahil sa kanyang sakit noon, si Daxen natigil sa pag-aaral. Bagay na ikinalungkot daw ng bata. Mag-enroll ka na daw? Excited ka? Oo, excited ako. Kasi makikita ko na yung mga dati kong mga kaklase. Anong hiling mo para sa pagpasok mo? Gusto ko na po yung bag at mga school supplies. Ito na yung mga gusto mo, Daxen. Agad-agad. Wow! Ito bang gusto mong kulay? Wow! Ito na, meron ka ng school bag para sa susunod na school year. Nag-abot din ang aming team ng financial assistance para sa kanyang maintenance medicines. Maraming salamat kay MJS. Daxen! Sa lahat ng nangyari sa inyo, ano yung biggest lesson na pwede mong i-share sa ating mga manonood? Para sa mga ina na habang kasama yung mga anak, alagaan, tapos mamahalin kasi hindi mo alam, mapapalayo ka sa kanila. Ang hirap nung masakit ng anak mo, wala ka. Tapos para sa mga OFW na tulad ko, yung mga nanay, magpakakatatag kasi yung realidad na mapalayo ka sa mga anak mo pagdating sa ibang bansa, mag-aalaga ka ng ibang anak. Sobrang hirap po. Grabe siguro puso ng mga OFW na ina. Sobrang tibay po. Kung hindi ka aalis, mas masakit yung makikita mo yung anak mo, may bibilhin na wala kang maibigay. Pero ginawa mo naman lahat, Dailin eh. So maraming salamat din sa kadakilaan mo. Pinagpipray ko lang po na tuloy-tuloy yung paggaling ni Dax. Hindi na sana babalik yung sakit niya na habang wala ako. Ang tunay na ginto para sa amin dito sa KMJS. Ang makitang sa mga itinatampok nating kwento, meron tayong mga natutulungan. May mga buhay na nababago. Totoo yung milagro. Salamat po sa kay Papa Jesus na pinagaling niya po at binigyan niya po ako ng pangalawang buhay. Janitor noon sa Baclaran Church, isa ng ganap ngayon na CEO. Upang ating matamasa ang ganap na kaligtasan.
bilang patunay ng mga deboto na natutupad ang mga idinadalangin nila sa ina ng laging saklolo sa Baclaran Church, meron sila ritong mga liham na binabasa tuwing araw ng nobena. Dear Mama Mary, year 1985 po, noong unang sulat ko sa inyo upang humingi ng tulong at 3 kahilingan sa inyo. Marami pong salamat, Mama Mary. Yung kuya ko nakomatos, 4 na araw. Sa kanya lang ako nagdasal. Nabuhay ang kuya ko. Nung nawalan ako ng trabaho, nag-wish ako kay Inay Maria, natupad. Kumuha ng board exam ang aking anak. Awa naman po ng Diyos, sa gabay po ni Inay Maria, nakapasa po siya. At take 1 lang po. At isa sa mga nagsulat dito, si Julius. Siya raw ang buhay na saksi na mapaghimala ang Our Mother of Perpetual Health. Dahil mula sa pagiging janitor noon ng Baclaran Church mismo, tila himalang isa na siya ngayong matagumpay na CEO o Chief Executive Officer ng isang kumpanya. Malaking pasasalamat talaga sa Diyos at kay Inay Maria na napapanatili na maayos at maganda yung buhay namin. Ang dating tagalinis ng simbahan noon, heto na ngayon, milyonaryo. Sa kanyang kwento, manood, ma-inspire at manalangin. Laki sa hirap si Julius. Tinutulungan ko yung nanay at tatay ko manguhan ng kahoy. Ginagawa naman nila yung uling. Pangarap ko rin magpari noon. Buong pagkabata ko, sa simbahan na ako halos lumaki. Para may pambaon sa eskwela, sumideline tagagawa ng project ng kanyang mga kaklase. Binibigyan nila ako kahit mga 2 piso, 5 piso, makakain ka na ng tanghalian. Ang tanging inasahan lang kasi noon ni Julius na mag-aahon sa kanila ang kanyang pangarap. Makapagtapos ng pag-aaral, matulungan yung kapatid ko, mapag-aral din sila. Mula Pangasinan, lumuwas ng Maynila si Julius. Umasang magkakatrabaho para pag-aralin ang sarili sa kolehiyo at ang kanyang naging takbuhan ang Baclaran Church. Mas ginusto namin na tumambay ron, kausapin si Mama Mary lagi na bigyan kami ng tulong. Hanggang nakilala niya rito ang dating kura paroko ng simbahan, si Father Tom Hagins. Meron silang tinatawag ng mga student worker. Okay lang ba sa'yo magja-janitor ka? Sabi ko, opo, para makapag-aral ako. In charge po ako sa lahat ng beranda, tsaka yung patio sa may harapan. Napakalaki kung tutusin, pero pilit ko siyang kinakaya kasi kailangan ko nga ng trabaho. Kailangan namin pumasok ng mga alas 3 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mahirap kasi Thursday, lahat ng kandila, nakadikit lahat sa sahig. Kailangan mo yung kuskusin. Ang kasakasama niya noon, si Adan, natuloy pa rin ang serbisyo bilang janitor sa simbahan. Para kami mga magkakapatid, pagka nagkakandila na siya, naroon din ako. May pangarap naman talaga siya sa buhay. Ang sweldo nila, 3,000 piso kada buwan. Natuwa ako kasi regular na siya nakita. Bibigay ko sa nanay ko yung mahigit kalahati. Makalipas ang 2 taon, kinuha ng simbahan si Julius bilang scholar. Naluha ako noon kasi sabi ko, eto yung gusto ko, ito yung pinapangarap ko. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagiging working student. Hindi ako nahihiya na nagtatrabaho ako as janitor. Proud pa nga ako eh. Andun yung hirap na pagsabayin, uuwi ka mga alas 11 na ng gabi, tapos gigising ka kinabukasan ng alas 6 ng umaga para pumasok naman dun sa trabaho. Maaring yung pagod, naramdaman ko sa katawan, pero sa puso't isipan ko, hindi. Pagsakay mo ng jeep, minsan doon ka na nakakatulog. Pagdating mo sa school, pagod ka. Makalipas ang 5 taon, sa wakas, nakapagtapos siya sa kursong BS Customs and Administration. Ang dating janitor, sunod na naging clerk sa isang logistics company. Kalaunan, bumuo siya ng sarili niyang pamilya. Napaka-positibo niya rin din sa buhay. Kahit madami siyang problema, hindi mo siya makikitaan ng pinanghihinaan. Hindi nagtagal, na-promote siyang vice president ng pinapasukang kumpanya. Pero hindi pa rin siya nakampante. Mas maganda kung sarili ko yung negosyo. Sabi ko, sige, susuportahan kita. Yung salas ng inuupahan naming apartment, i-convert namin siya into office. Sa puntong yon, naisipan na raw nilang mag-asawa na magsangla ng alahas para maipambili ng laptop at 2 mesa para sa sarili na nilang logistics company. Noon, 2 mesa lang, 1 laptop. No? Ngayon, mahigit 10 yung mesa, mahigit 10 yung laptop. Hanggang ang kanilang itinayong negosyo, himalang unti-unting lumaki at umasenso. Ang dating janitor naging isa ng successful CEO. Nakapagpundar silang mag-asawa ng 2 bahay, condo unit at 2 farm. Ang
nooy nakakaidlip sa jeep dahil sa sobrang pagod, nakabili ng mga mamahaling sasakyan. Hindi namin din ma-imagine na magiging buhay namin ito. After nung ilang hirap, yung blessing ibinigay. Bilang pasasalamat, plano ngayon ni Julius na magtayo ng scholarship program para sa mga katulad niya dati na salat pero deserving na mga estudyante. Kami naman galing din doon sa buhay na kami yung tinutulungan. So gusto rin namin na tumulong din sa iba. At kung may isang lugar na pirmi raw niyang binabalik-balikan, walang iba kundi ang simbahang tumupad sa kanyang mga pangarap, ang simbahan ng Baclaran. Mula doon sa side na yon, hanggang doon sa kabila, kailangan malinis. Kinukuskus siya ng sabon. Ito yung kandilaan na ngayon. Noon, nasa loob to ng simbahan. May cup dito noon. Pag nililinis namin siya doon, gumagamit kami ng bread knife na nilagyan namin ng goma sa dulo para di masakit sa kamay. Unti-unti namin siyang tinutuklap. Pag napapadaan ako rito, naalala ko yung noon na ako yung mismong naglilinis dito. Sa simbahan, nagkita sila ng dati niya ritong kasama, si Adan. Yeah. Uy, kumusta ka? Pero no? Kailan kita na-tsempuhan dito. Si Kuya Dan, halos siya yung nagturo sa akin kung paano yung technique ng paglilinis. Ano ba plano mo? Pag nag-retire ka, next year na pala yun. Anong buwan yun? April 1. Titingnan ko lahat na magagawa ko kung paano ako makakasuporta pa rin sa'yo. Ano man yung narating mo ngayon, yun ay tagumpay mo. Pero tagumpay ko rin yun kasi naging masaya ako, at least merong nagtagumpay sa atin. Si Julius gumawa ng liham kung paanong hindi naging maramot sa kanya ang ina ng laging saklolo. Maraming salamat, mahal na ina, na sa aking kamusmusan ay nakapaglingkod na ako sa iyong mahal na dambana sa Baclaran. Salamat, Inay Maria, na lagi kayong nandyan para sa akin. Naniniwala ako na pag binigyan ka ng hirap, merong kapalit na blessing, pagdasal. Laging humingi ng gabay at pagpapala ng Diyos. Pag may blessing, magbigay sa iba. Yung mga pinagdaanan, yung mga hirap, gawin din siyang inspirasyon. Kasi kung hindi dahil sa mga sakit at hirap, hindi ka naman din magsusumika para makarating sa kinalalagyan ngayon. Tunay ngang nasa Diyos ang awa, pero nasa ating mga tao ang gawa. Shocking videos caught on camera. Huwag lang basta panoorin, kapulutan din ng aral. Paano kung isang araw, ang mabilis na takbo ng iyong buhay, bigla na lang huminto dahil sa stroke? Ngayong nagbabaga ang init ng panahon kung kailan mas tumataas ang mga kaso ng stroke, handa ka ba? Alam mo ba kung ano ang dapat gawin at kung paano ito maiiwasan? Ang OFW mula sa Nagoya, Japan na si Juriz, hindi inakala na sa edad niyang 41 anyos lang, tatamaan na siya ng stroke. Nagpapahinga lang daw noon si Juriz sa kanilang sala. Nung sa kanyang pagtayo, bigla siyang nawalan ng balanse. Pero tila ipinagkibit balikat lang daw ito ni Juriz. Makalipas ang ilang minuto, para na rin siyang lasing kung maglakad. Nung mga sandaling yon, inatake na pala siya ng stroke. Nung mga oras na yon, ang tangi lang niyang kasama sa bahay, ang 1 taong gulang niyang anak na si Aya. Mabuti na lang daw at nagawa pa niyang maabot ang kanyang telepono para makatawag ng rescue. Yung nagsasalitang ngiwi, parang bulol na siya. Sobra pong natakot ako noon kasi hindi ko rin naman po akalain na ma-stroke siya ng ganyang edad. Paano na kami kung wala siya? Nalaman na lang nila na si Juriz nagkaroon ng tinatawag na cerebral hemorrhage. It means na may nagdugo sa loob ng utak. Pag masyadong mataas ang blood pressure ng tao, may mga maliliit na ugat sa utak na pwedeng pumutok at mag-cause ng mga symptoms ng stroke. Stroke is actually what we call brain attack. Merong isang parte ng utak natin na nawalan ng bisa. Ito ay pwedeng mga pagngiwi ng muka, pag-uutal ng salita, pagmamanhid o panghihina ng isang bahagi ng katawan. So yung
paninigarilyo, pag-inom ng alak, these are all risk factors na pwede magdulot po ng stroke. Bago raw atakihin si Juris, sila stressed ito sa dami ng kanilang mga problema. Nalugi kasi ang negosyo nilang resto bar na stroke din daw ang kanyang ina sa Pilipinas. Kaya ang kanya raw pampakalma, yosi. Nakakaubos daw si Juris ng isang kaha ng sigarilyo sa loob lang ng 12 oras. Grabe siyang manigarilyo, sobra. Minsan nagagalit ako sa kanya. Matapos maospital ng 10 araw. Himalang nakaligtas. Okay. Sa tulong ng regular niyang medikasyon at therapy mula sa dati tila baldadong sakay ng wheelchair, unti-unti siyang nakalakad. Bagamat matagal-tagal pa raw ang kanyang bubunuin bago siya tuluyang makarecover. Mula nung na-stroke ako, lahat ng mga bawal sa akin, tinigil ko na. Ang kanyang karanasan sa stroke, pati na ang kanyang road to recovery, ibinabahagi ngayon ni Juris sa kanyang vlog. Sa sarili ko, ginawa ko siyang diary. Ang stroke, walang kinikilalang edad, kasarian at estado sa lipunan. Alamin natin, let's start! Gaya ng nangyari sa kapuso comedian na si Norman Balbuena o mas kilala bilang si Bubay, taong 2016 nung siya'y nagka-mild stroke. Tinatanong na siya nung doktor yung mga first question sa kanya na anong pangalan mo, tapos hindi niya na mabanggit yung pangalan niya. Hindi ko nakakinaya o krumay talaga ako kasi sabi ko, hindi siya yun eh. Maswerteng naka-recover si Bubay. Magbibigay muna kami ng saya dito sa Kabubay and Tekla Show! At naging aktibo ulit sa trabaho, pero nito lang Huwebes. Nay, Tay, Kapuso, please welcome one of the best in the industry, Bubay! Yes naman! Grabe naman talaga yun. Todo na to. Fight. Si Bubay po ito. Sa kalagitnaan ng kanyang live TV interview. How was that feeling? I mean, take me back to that moment nung ika'y sinabihang mahusay ka and you're one of the finalists. Anong sinabi mo noon? Parang naniwala ka ba? Si Bubay, tila hindi nakasagot. Nagiging emosyonal. Oo. But you're okay. Napatigil o naghang. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Oo. Let's take a break. Anong nangyari sa kalagitnaan ng commercial break? Natakot ako. Kamusta na si Bubay ngayon? Direk will take care of Bubay. Higit sa lahat, ano ba ang pinakamalakas na sandata natin laban sa stroke? When he stopped talking, na-notice ko that parang iba na. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Let's take a break. One of the best in the industry, Bubay! Nitong Huwebes, sa kalagitnaan ng live TV interview ni Bubay sa programang Fast Talk with Boy Abunda. How was that feeling? I mean, take me back to that moment nung ika'y sinabihang mahusay ka and you're one of the finalists. Anong sinabi mo noon? Parang naniwala ka ba? Si Bubay tila nawala sa focus at hindi nakapagsalita. But you're okay. You're okay, Bubay. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Every time I do an interview, I'm very intense. Nakatingin ho ako sa mata. In the beginning, wala. Masaya lang siya. When he stopped talking, na-notice ko that there was something about the lips. And then, he was trying to say something, pero hindi niya mailabas. Parang iba na. Noong naramdaman ko, instinctively, that something was wrong, niyakap ko na, I confirmed to myself na something was wrong. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Let's take a break. Direk will take care of Bubay. Let's take a short break. Kinausap namin siya habang tinatawag na yung nurse, yung doctor na galing sa clinic natin. I asked him many times, Bubay, do you want to do this? Because you don't have to. Pwede natin itong iinto. Hindi ka na kinakailangan bumalik. Ako ang bahala. Itatawid ko ito. Okay na ako. Because after a couple of minutes, mga 2, 3, 4 minutes, wala. Ayun, bumalik na.
Tinanong po namin si Bubay if he wanted to continue the show at sabi niya, Tito Boy, I'm okay. So Bubay, maraming salamat. Yes, Tito Boy. Alam mo, ang kwento ganito, kahapon may nagsabi sa akin that you couldn't make it to the show dahil parang may nangyari yata sa'yo, health-wise. Kahapon nagtitaping kami, tapos bigla ako na medyo naghang. Ayan, habang kami nag-shoot. Siguro dahil yun sa sa ilaw din, at the same time, medyo siguro konti pa yung tulog ko noon na maling-mali. Pero, at the same time, sinabi naman sa akin ng doctor before na mangyari talaga after nung nangyari sa akin before na di ba, na hospital ako. After daw nun, maaring maghang ako. The best thing that you have to do is to just keep it na parang stop ka lang until hayaan mong bumalik sa dati. Ituloy namin yung pag-uusap, wala naman naging problema. After the second body, yung mga medics, may test sila na ginawa. He was also advised na magpatingin. Tumanggi munang magpa-interview si Bubay, pero maayos naman na raw ang kanyang pakiramdam ngayon. Kung nagka-stroke na in the past, meron po tayo mga tinatawag na secondary stroke prevention. So ito po yung mga gamot na dapat po nating mini-maintain. Lumalabas yung importance ng annual check-ups. Kung siya po ay parang nahihirapan ng tumayo, siguraduhin natin na hindi siya matutumba para hindi po siya mabagok. Kung ang tao naman po ay nahihirapan huminga, siguraduhin po natin makatawag tayo ng ambulansya. Kung kayo po ay mag-isa, maganda po kung lagi po kayong merong emergency contact details. Gayunman, ang pinakamabisa pa rin daw na sandata laban sa stroke. Healthy lifestyle at saka diet, yung pag-iwas sa mga bisyo. Tandaan, hinay-hinay lang, alagaan ang katawan. Sabi nga nila, galaw-galaw para hindi tayo ma-stroke. Sa katirikan ng araw sa Davao del Norte, tangan-tangan ni Tatay Mateo ang kawayang upuan na kanyang inilalako. Kung may isang bagong motor at sidecar, sino kayang kababayan natin ang malaking bagay na mapagkalooban siya nito? Siya na kaya? Sa kainitan ng araw dito sa Kapalong, Davao del Norte, may nakukuha pa ring maglako sa kalsada. Siya ang 68 anyos na si Tatay Mateo. Tilisura gid, sir. Lalipong aksyon lipong pero ako ra mag-isa. Hindi biro ang bigat ng binabalikat niyang upuan. Nasa 30 kilo, nakalimitan daw. Pasan-pasan niya sa loob ng 10 oras. Samantay ka po eh. Yun sa tubig. Kasi mga uhawa. Tungkol siguro sa kainit sa panahon. Larga na ta. Salamat, Pader. Wala ko'y balon-balon. Teka, ano ba ko? Pag-ano kong balay. Dave, kaon sa diri. Pagkakapoy ni lakaw na ko nga. Layo ni ko malakaw na ko. Ibutan mo bangko. Pahuway. Ang pagbubuhat ng upuang kawayan, hindi biro para sa kanya. Lalo na't rumurupok na rin daw ang kanyang mga buto. Nangyari dito sa tenga mo? Sa ipit, pagbutang na ko lulop, nasakiran. Naana na lang ko, marag di na ko bati kapoy gani. Marahin magdi na ko magtrabaho, marag luya mo kuan. Hindi naman daw sa pagbubuhat ng sarili niyang bangko. Pero dahil sa paglalako, naitaguyod ni Tatay Mateo ang 11 niyang mga anak. Sa akong amahan, kamuan ako, nasuon ako, mga 15 gito akong edad. Buhat akong bangko. Wag ka na ng binta ng bangko, matanda ka na. Ayaw niya, sir, kasi nakasanayan na daw ng katawan niya. Guilty, sir, kay hindi ko man matulungan yung papa ko. So, ano magagawa ko, sir? Pareho lang kami mahirap. Ang mga kawayan, binibili niya sa kanyang kapitbahay. 30 pesos kada buho. Balik tulo kapunuan ka kawayan ang mahimong isa ka bangkuan. Kinikinis. Yan lang ni kagisan ako, sir, kay para mapilit ang baris ba? At saka bubutasan para pakuan. Sama na kong tiil, pag-ana na ko ba, nanaw, dugsak. Pinagkabit-kabit niya ang mga ito para mabuo ang frame.
Ang mga disenyo, mano-manong ginagawa niya gamit ang blowtorch. Sunod niya itong binarnisan. Na ibibenta niya ito sa halagang 1,500 pesos. O ayan! Bangko! O na po yung hangin, mahug, 1-3. Napagay, kalabi naghapon na, ay balikan lang ako. Kung may katuwang lang daw sana siya sa buhay, mas gagaan ang kanyang mga pasanin. Pero taong 2016, siya'y nabiyudo. Takip itong high blood. Tabang to, buhat itong bangko ani. Pinangga kaya ko ito po. Pagmahal nga wala kay paglubad ba. Kahilak lagi kaya ko, maluroy kong bangko, mainom daw ko. Abi na kung nasya sa kuloy ba. Kuha mo dahil. Mingaw eh. Sinaw rin taon, sir. Ay, sobrang panikamot ba? Pinansa na ba akong ulo? Mapapadali raw sana ang kanyang trabaho kung magrerenta siya ng motor na gagamitin sa pag-iikot sa bayan. Pero kada bangko, 50. Kada kakupat ka bangko, 200. Saya ka din ta. Nung araw ring yun, Tay! Oo! Baligyan na ni mo, Tay? Baligyan taon. maswerteng may bumili ng pasan-pasan niyang upuan. Ayan, meron na siyang pambili ng bigas. Salamat. Lang saya ko kung di na yan siya magbinta, sir. Sa bahay na lang. Ang araw-araw na kalbaryong ito ni Tatay Mateo na videohan ng vlogger na si Ondoy. Habang bumabiyahe po kami, nakita ko po si Tatay, nagbubuhat siya ng bangko. Akala ko po, nabili niya lang yung bangko na yon. Binebenta niya pala at binubuhat niya 10 hours yung bangko na yon. 4,000. Yeah, bibili na. 4,1. 4,3. Gasolina ko. 4,8. 4,9. 5,000. 5,000 yun. Salamat taon, sir. Matapos i-upload ni Ondoy ang video ni Tatay Mateo, dumating ang ayuda. 3, 2, 1. Kung ano man pong nalilikom ng pera sa Team Padayon at yung pinapadala para sa mga tao na nasa video ko, binabahagi ko po talaga lahat yun sa mga tao na tinutulungan ko. Binalikan ni Ondoy si Tatay Mateo. Kamusta, Tay? Na walang kamalay-malay na may naghihintay sa kanyang sorpresa. So karon, Tay, tabunan na ako ni. Ang mga mata. Oh. Kapit lang sa inyong upuan. Sige, Tay. Pwede na rin mo tanggalon. Dahil ang mga nakakaantig na tagpo. Susunod na. Salamat kayo, sir. Kumatay na ko hindi kumalos sa inyo, ba? Salamat, sir. Salamat kayo, sir. Para makapagbenta ng kawayang upuan, pasan-pasan ito na inilalako ng 68 anyos na si Tatay Mateo kahit pa sa katirikan ng araw sa mga kalsada ng Davao del Norte. Bangko! Habang bumabiyahe po kami, nakita ko po si Tatay. Nagulat po ako nung sinabi niya na binebenta niya pala at binubuhat niya 10 hours yung bangko na yon. Meron silang natatanggap na social pension monthly. Sila din ay makatanggap din ng unconditional cash transfer. May tinatawag kasi tayong senior citizens social pension. Una ay napakaliit. If we want to help him, we should also help capacitate his family. Ang hindi niya alam sa araw na ito, kahit papaano. Kamusta, Tay? Gagaan na ang problemang ilang taon na rin niyang pinapasan. So karon, Tay, tabunan na ako ni. Ang mga mata. Oh. Sige, Tay. Pwede na rin mo tanggalon. Sir, salamat kayo, sir. Kumatay na ko hindi kumalos sa inyo, ba? Salamat, sir. Salamat kayo, sir. Gikan na sa Team Padayon. Oh, sir. Brand new na ang motor, among gipasikaso gyud nga mapawildingan, mapabuhatan siya na nga bakal para at least man lang pag nakabit na diri sa motor dili na ka mahago. Hilak ni kalipay gid nga di ko katuo nga na makabatol ko ginani, sir. Natigulang o karon ko nakabatol gid ginani gyud. Mag-deliver mi kay ampingan gid ni namo ning imuha inyo hang gihatag sa moa. Deserve niya yon. Wow!
Sagot naman na ng aming programa ang kanyang mga paunang panggasolina, maliban pa sa ibinigay naming financial assistance. Wako sukar kadawat, ginanay ko na, kwartaha. At para hindi na siya mahirapan pang maglako sa kainitan ng araw, ang furniture shop namang ito sa Tagum City nangakong kukunin siyang supplier. As tabang para maka-start ka sa imong bamboo, furniture, kunting tulong. Grabe naman yung daghanan mo. Ano? Para masigurong kondisyon si Tatay Mateo, ipina-check up na rin siya ng aming team sa doktor. Overall, ang good, si Tatay is in good health condition naman. Yung kanyang trabaho is mainly because of constant walking. Pero yun nga, yung sobra rin na strenuous exercise or yung strenuous na work is also not good, no? Nalipay ko, pinilipay ako. Abot sa langit akong kalipay, ba? Proud kayo ko sa akong kinabuhi, nga gianihan ko ninyo. Payon kayo. Ano man ang ating mga pagsubok ngayon, sana ito'y gumaan. BFF o Best Friend Forever kung ituring ng marami sa atin ang ating mga alagang aso. Pero ingat pa rin sa mga asong gala. Huwag basta-basta maging kampante. Marami raw natutuwa sa bagong silang na sanggol ng mag-asawang Jomar at Noemi na si Natasha. Pero sa lahat sa kanila, meron daw silang hindi makalimutan. Isang matandang babae na tila kakatwa na raw ang pagkagiliw sa 2 buwang sanggol. Gustong-gusto niyang yung anak ko. Tuwang-tuwa siya sa anak ko kasi syempre mataba kasi yung anak ko. Nagpagasolina lang din doon. Lagi kong nilalayo yung anak ko sa kanya. Hanggang sa sumakay na siya pauwi, nakatingin pa rin sa bata. Nabahala man sa ikinilos ng matanda, ipinagkibit balikat na lang nila ito. Lalo't umalis naman din daw ito agad. Pero wala silang kamalay-malay. Na ang dapat pala nilang ikapangamba. Mangyayari makalipas ang 3 araw. Sa viral CCTV footage, isang asong gala ang hindi nila namalayang dumaan sa kanilang likuran. Ang aso pumasok sa nakabukas na pinto, kaya nalapitan nito ang natutulog na anak nilang si Natasha. Hindi na nakita sa video ang aktwal na nangyari, pero ilang segundo lang ang lumipas. Ang mag-asawa humahangos ng tumakbo papasok ng kwarto. Narinig niya po yung iyak ng bata. Sunod na lang inihagis ni Jomar palabas ng kwarto ang aso at saka tila natarantang humingi ng saklolo dahil ang sanggol inatake na pala ng aso. Sobrang sakit, sir. Hinagat ng anak ko. Hindi na kaya. Pulang-pula po yung mata ng aso. Kumuha agad siya ng motor. Kahit anong sigaw namin, sir, sa labas, nahingi kami ng tulong. Walang dumaan na sasakyan. Ang aso agad nakatakas. Habang sina Jomar at Noemi, agad daw nilang itinakbo ang kanilang anak sa ospital. Wala na yung anak namin. Sobrang sakit po. Segundo lang kasi nagsiselfon lang daw ako eh. Wala nga kaming cellphone. Hindi ko pa nga alam kung paano nangyari yun eh. Ang cause of death kasi talaga head trauma. Yung sugat ni baby, malalim dito po sa may bumbunan. Sa gitna ng pagluluksa at pagkagulat at sa paghahanap ng kasagutan kung bakit ito nangyari sa kanila, sa kanila naalala ang misteryosong matanda. Ilang araw nun, may nangyari na nga sa bata. Yun ko lang kasi nakita yung matanda na yun. At saka yung aso na kumagat sa anak ko, yun ko lang din nakita. Ang suspetsya nila, ang matanda, nag-anyong aso lang at isa raw talagang aswang.
Posible raw kasing binalikan nito ang kanilang anak para puntiryahin. Yung utak po talaga yung kinuha. Wala po siya kahit anong sugat sa mukha. Kung asong yun, kami yung unang kakagatin nun. Wild na siya eh. Bakit hindi kami yung kinagat? Nung binagsak niya yung aso, sobrang lakas. Yung aso, parang baliwala lang, tapos takbo. May pumasok sa aso. Yun nga, parang aswang. Ang mag-asawa, kumonsulta rin sa albularyong si Susima na agad nagsagawa ng isang ritual. Ayon sa kanya, ang salarin, hindi lang daw talaga ordinaryong hayop. Nindog po ng balibo. Kuri mong bata na hindi ko andog mga dautan. Mahimuro na silang iro. Yaya mag-isaon ng bata. Wag ito. Susunod, sanggol sa President Manuel Rojas sa Zamboanga del Norte, patay matapos di manong atakihin ng aswang na nag-anyong aso raw. May pumasok sa aso. Yun nga, parang aswang. Nung binagsak niya yung aso, sobrang lakas. Yung aso, parang baliwala lang. Pero aswang na nagkatawang tao nga ba ang umatake sa sanggol? Ang aso, hinanap ng aming team. Ana manggod, adto naman gud siya adto. Kita ko siyang may dugo. May basihan kaya ang kanilang hinala sa pinagbibintangang matanda? Lagi kong nilalayo yung anak ko sa kanya. Nakatingin pa rin sa bata. Mabibigyan na ng linaw. Susunod na, 2 buwang sanggol sa bayan ng President Manuel Rojas sa Zamboanga del Norte. Di umano, inatake raw ng aswang na nagkatawang aso. Kung asong sir, bakit hindi kami yung kinagat? Nung binagsak niya yung aso, baliwala lang, tapos takbo. Parang aswang nga. Pero nasaan na nga ba ang umataking aso? Matapos daw ang insidente, nagawa pa raw itong habulin ng mga residente. Kita ko siyang may dugo, agresibo. Natakot, bigla lang mangagat ng aso. Tumakbo balik papuntang merkado, inabol ng mga tao ron. Dahil sa galit ko, hindi ko na siya gusto na makakagat pa ng iba. Kaya naghabulan. Abutan namin doon, pinatay na po nila, ni-retrieve namin yung aso, positive po yung aso. Rabies po. Dito namin inilibing yung katawan po ng aso. Wala pong nakakaalam kung kanino or saan siya galing. Stray animals talaga siya. Bihira sila mag-aaway unless provoked yan. Yung dog ay biglang kakaroon ng ibang ugali kung may pagkain, kung may gatas, or biglang kung dinilaan niya tapos biglang nagising yung sanggol. Yung nature ng dog, pag nagulat ay kakagat yan. Maaari maisip ng pet na yung sanggol ay pwedeng ibang hayop. Always is observe the dog for 14 days. Kasi kung rabid yan, in the next few days patayan. Response to kill the dog, no. Always talaga kami nagkakandak ng vaccination. Sa LGU naman, ginagawa naman din namin yung part na magkaroon kami ng dog pound for sa stray animals. Samantala, ang tinukoy nilang matanda, ipinagtanong-tanong din ang mag-asawa. Wala mo kabantay nga na tigulang nga ni duol sa amua. Wala ko kabantay. Ang paniniwala ng ating mga ninuno, ang aswang ay nagbabago ng anyo. At ito ay nananakit at kumakain ng mga tao. Dala-dala nila yung kanilang mga malalim na paniniwala na karamihan sa mga nangyayari sa kanila ay elemental at hindi maipapaliwanag ng sensya. Sa pagkakataong to, pinapaniwalaan nila kung ano yung nararamdaman at nakikita nila. Dito po sa lugar namin, wala pong senaryo na may aswang talaga. Ngayon lang ako naka-experience na yung bata kinagat ng aso. Hindi naman po namin sila pinipilit, sir, na maniwala na aswang yun. Kasi wala naman po talaga sila sa time na pumunta dun yung aso. Para mas mapagtanto ng mag-asawa ang nangyari, ipinakonsulta sila ng aming team sa isang counselor. That was a very traumatic experience. On the way naman to moving on, unti-unti maghihilom din. So for those people who had experienced a lot of challenges in life, they have to anchor doon sa relasyon ng family. Sa mga trahedyang hindi madaling tanggapin, sadyang naghahanap ng kasagutan. Higit pa sa mga hindi kapani-paniwala. Sinisik ko din yung sarili ko. Kung nasan ka man ngayon, na nawarin mo kami ni Papa mo. Hindi ka namin naligtas. Mahal ka namin, nak. Namimiss na kita, nak.
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.